Sa mapagpalang araw po sa inyo lahat, ngayon po ay May 19, 2024 at ngayon po ay linggo ng Pentecostes. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 2 verses 1 to 11. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ng maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabing, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Punto at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Creta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at maligayang pagdiriwang po ng Pentecostes. Pentecost, ito po ang ika-50 araw, no? Pagkatapos po na si Kristo ay muling nabuhay. So kung noong nakalipas na linggo, ating pinagdiwang ay ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit, yung ika-40 days. Ngayon naman ay araw ng Pentecostes, ang pagbaba ng Espiritu Santo. Ito po yung tinatawag naman natin ang ikatlong persona ng banal na Santatlo. Ang kumukumpleto po, no, sa ating pinakasentro ng ating pong pananampalataya. Naniniwala tayo, no, na ang Espiritu Santo, gaya po ng ipinahayag ni Kristo, na ang pagdating ng patnubay, ito ang tutulong, ito ang gagabay upang malaman natin at maunawaan ang buong katotohanan sa mga sinabi ni Jesus. Sa ating pong narinig na pahayag, no, sabi po dito, nakita o nasaksihan ng mga tao ang pagbaba ng animoy at dilang apoy sa mga nagtitipon-tipon noon at nagkaroon po ng pagkakaroon ng pagkaunawa, no, sa iba't ibang mga wika. Sabi po dito, no, bakit ganon? Sinasalita nila at naunawaan nila ang mga sinasabi ng mga alagad na dahil ito yung kanilang lingwahe, yung salita. Kaya maganda po na siguro ngayon mapaalalahanan din tayo. Marami tayo minsan nakikita ngayon sa mga social media na mga healing na nire-record nila, no? At itong pag-heal nila ay hindi naman natin naiintindihan yung salita. Minsan sabi nila ito yung gift of tongue. Pero kung tutusin sa ating unang pagbasa, yung gift of tongue ay naiintindihan. Pero tingnan nyo po, no, at pagnilayan nyo kung kasi madali tayo makumbinse, no, kapag nagkaroon ng salita yung pastor o yung tao na sasabihin yung para bang magsasalita ng kung ano-ano, tapos matutumba yung tao na kanilang pinapagaling o kaya parang sinasabing in-exercise. So, kung sa konteksto po, no, na ating narinig na pahayag, naiintindihan ba natin yung kanyang sinasabi? O kaya naman, sino ang nakakaintindi nung lingwahe o dialect na sinasabi niya?
So, kung walang nakakaintindi, medyo hindi yon yung Holy Spirit. Kasi pinakilala ni Jesus na ang Espiritu Santo, ang patnubay, pag dumating to, maiintindihan natin. At sabi dito, nung magsalita ang mga alagad ng iba't ibang wika, naintindihan ng mga nakikinig yung kanilang sinasabi. So, di ba, parang madali naman pong unawain o intindihin na, di ba, kung hindi mo naiintindihan yung sinasabi ng isang tao na nagsasabing nasa kanya ang Espiritu Santo, duda po ako na yun ay talagang Espiritu Santo. Kasi sabi nga, no, madali po, basahin yung mabuti ito, iba't ibang dialect ang sinabi ng mga, hindi yung, sabihin ko, yung, di ba, yung parang magulo, nilalabo mo, hindi po yun ang Espiritu Santo. At nawa, no, sa atin din po, kung sa ating pong pakikipag-unayan, so normal po na medyo magkaroon tayo ng pagtatalo, ng paliwanagan. Pero kung mauwi ito sa hindi pagkakaunawaan o pagkakaintindihan, malamang kailangan po talaga natin munang magdasal sa Espiritu Santo bago tayo magpalitan ng kuro-kuro, magpalitan ng pagpapaliwanag, na sa ganun po ay mas maging maayos po ang resulta ng ating po mga dinidiskusyonan o pinagtatalunan. Ang Espiritu Santo, kapag bumaba sa bawat isa sa atin, magkakaroon tayo ng pagkaunawa at lalawak po ang ating pag-iintindi sa kahinaan ng bawat isa. Muli po, maligayang kapisahan ng Linggo ng Pentecostes.